Naranasan mo na bang maliitin ng taong pinagkatiwalaan mo ng lubos? Iyong tipong tinawag kang walang kwenta at pabigat, habang sila ay nagpapakasarap sa tagumpay na ikaw mismo ang bumuo? Sa kwentong ito, matutunghayan natin kung paano nakamali ang isang mayabang na bilyonaryo nang ipagpalit niya ang kanyang asawa. Ang hindi niya alam, ang pirma sa divorce papers ang magiging katapusan ng kanyang imperyo. Handa na ba kayong marinig ang kwento ng karma at pagbangon? Simulan na natin. Basa pa ang tinta sa mga papeles ng annulment nang tumawa si Brando, sabay hagis ng isang black Amex cut sa ibabaw ng mahogani na mesa. Kunin mo yan, Andrea. Sapat na yan para makapagrenta kang maliit na apartment sa Cavite isang buwan. Isipin mo na lang na severance pay yan para sa 2 taong sinayang natin sa kasal. Mula sa sulok ng kwarto, humagigik ang kanyang kabit na si Jessa. Sa isip nito, nakdedesign na siya ngang mabagong muebles para sa penthouse ni Brando. Akala nila, si Andrea ay isang pulubing, ulila na walang mapupuntahan. Akala nila, nanginginig siya sa takot. Ngunit hindi nila napansin ang lalaking nakasuot ng charcoal gray na suit, tahimik na nakaupo sa likuran ng boardroom. Hindi nila alam na ang lalaking ito ay si Don Hernando Castillo, ang nagmamay-ari ng mismong skyscraper na kinaroroonan nila at siya ring ama ni Andrea. At mas lalong hindi nila alam na ang pagpirma sa mga papeles na iyon ang tatapos sa buong kinabukasan ni Brando. Ang conference room sa Garcia and Associates ay amoy mamahaling leather, lumang kape, at napipintong paggawasak ng isang pamilya. Matatagpuan ito sa 45th floor ng isang skyscraper sa Makati CBD, kung saan tanaw ang maulan at kulay abong kalangitan ng Metro Manila. Sa isang gilid ng mahaba at makintap na mesa, nakaupo si Andrea. Ang kanyang nga kamay ay formal na nakapatong sa kanyang hita. Nakasuot lamang siya ng simpleng bag na cardigan na lumana, at walang kahit anong alahas, kahit ang kanyang wedding ring na tinanggal niya 3 araw na ang nakakalipas. Sa tapat niya ay si Brando. Mukha siyang perpektong imahangang isang umaangat na tech mogul. Ang kanyang suit ay custom navy blue na gawa pa sa Italian wool. Ang relo niya ay isang Patek Philippe na mas mahal pa sa sasakyan ng karaniwang tao. At ang ngiti niya ay kasing talim ng basak na salamin. Gawin na nating simple to, Andrea, sabi ni Brando, habang itinutulak ang makapal na patong ng dokumento palapit sa kanya. Lumikha ito ng tuyo at magaspang na tunok sa kahoy. Pagod nako. Pagod ka na. Pareho nating alam na isang malaking pagkakamali ang kasal na to. Pagkakamali? Mahinang inulit ni Andrea. Kalmado ang boses niya, bagamat nakatitik siya sa salitang dissolution na nakaimprenta sa tuktok ng pahina. Huwag ka nang magpa-victim, buntong hininga ni Brando, sabay sandal sa kanyang mamahaling silya. Makinig ka. Nung nakita tayo, nagsiserve ka lang ng pagkain sa Antonios. Akala ko sinagip kita. Akala ko magiging masaya ka na maging asawang CEO Nexus Stream. Pero magpakatoto tayo, hindi ka kailanman nababagay sa mundong ito. Hindi ka marunong manamit para sa mga gala. Hindi ka marunong kumausap ng mga investors. Ikaw ay, ikinampay niya ang kanyang kamay, naghahanap ng tamang salita, ngunit nabigo. Boring. Isang boses ang sumingit mula sa sulok ng kwarto, hindi man lang gumalaw si Andrea. Alam niyang nandun si Jessa. Si Jessa, ang executive assistant ni Brando, ay nakaupo sa may bintana habang nag-scroll sa kanyang phone. Siya ay 20. 2 taong gulang, naka-blonde ang buhok, at nakasuot ng damit na hindi akma para sa isang legal na proseso. Boring lang talaga siya, Brando, sabi ni Jessa na hindi man lang inaalis ang tingin sa screen. At ang weird niyang magluto, sino ba naman ang naghahanda ng sinigang at adobo para sa isang VP of Marketing? Nakakahiya. Tumawa si Brando. Tama. Ang punto rito, Andrea, magpapublic na ang kumpanya ko, ang ipo namin ay sa susunod na buwan. Payo ng abogado at PR team ko, mas mabuti nang putulin na natin ito ngayon kaysa mamaya. Mas magandang tingnan na single ako, kaysa kasal sa isang nobody kapag tumunog na ang opening bell sa Philippine Stock Exchange. Tumingala si Andrea sa kanya. So,
Yun na yon, 2 taon ng kasal, at ngayon, isa na lang akong pabigat sa stock price mo. Trabaho lang to, Andrea. Huwag mong haluan ng emosyon. Tinapik ni Brando ang mapapeles. Heto ang deal. Sabi sa prenup natin, wala kang makukuha dahil dumating ka ng walang-wala. Pero, dahil mabait ako. Dumukot siya sa bulsa niya at inilabas ang isang black credit card. Inihagis niya ito sa mesa. Umikot ito at tumigil malapit sa kamay ni Andrea. May 500,000 piso diyan. Sapat na yan para makapag-down payment kang uyan mo sa, ewan ko, sa kafite, chalukan, o kung saan mang mura. At pwede mo nang itago yung Honda. Ang abogadong nakaupo sa tabi ni Brando, isang pawisang lalaki na nagnangalang Ate Garcia, ay tumikhim. Mr. Cross, technically po, ang Honda ay nakalis sa ilalim ng kumpanya ngayon. Hayaan mo na sa kanya yung buwisit na Honda. Garcia, singhal ni Brando. Nagmamagandang loop ako ngayon. Tumingin siya pabalik kay Andrea na may mapang-asar na ngiti. Kita mo, mabuti akong tao. Ngayon, pirmahan mo na yan. May lunch reservation pa ako sa Spiralang alauna. Tiningnan ni Andrea ang mga papeles, tapos ay tiningnan niya ang credit card, 500,000 piso. 2 taon na ang nakalipas nang makilala niya, si Brando, nung nagsisimula pa lang ang next stream. Laging stress si Brando, halos hindi makapagpasweldo, at kumakain lang ng takeout sa dinner kung saan nag-part-time si Andrea para maalis ang stress sa pag-aral. Hindi siya sinagip ni Brando. Si Andrea ang nakinig sa mga plano nito. Siya ang nag-ayos ng magulong schedule ni Brando bago pa man nito kayang bayaran si Jessa. Ginamit pa nga niya ang sarili niyang ipon na pinalabas, niyang pamana mula sa kanyang lola para bayaran ang renta sa una nilang opisina sa Ortigas nang umatras ang mga investors nito. Nakalimutan na ni Brando ang lahat ng iyon. Sa tingin mo ba talaga pera mo ang habol ko, Brando? Mahinang tanong ni Andrea. Lahat ng tao gustong pera, Andrea. Lalo na ang nga taong katulad mo na walang pera. Pang-asar ni Brando, pirmahan mo na lang. Huwag mo nang patagalin to. Maliban na lang kung may hinihintay kang himala. Huminga ng malalim si Andrea. Dumukot siya sa kanyang bag. Napangiwi si Brando, marahil inaasahang may ilalabas itong patalim o panibagong kaso. Ngunit sa halip, inilabas niya ang isang murang plastik na ballpen. Ayokong pera mo, Brando, sabi niya. At ayoko rin ngang Honda. Bahala ka, tawa ni Brando. Mas marami para sa akin, pumirma ka na lang sa linya. Tinanggal ni Andrea ang takip ng ballpen. Hindi siya mukhang galit. Hindi rin siya mukhang malungkot. Mukha siyang nakahinga ng maluwag. Habang dumidikit ang dulo ng ballpen sa papel, dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto sa likuran ng conference room. Natahimik ang buong kwarto. Kadalasan, sa isang mahalagang divorce meeting sa Garcia and Associates, mahigpit na ipinagbabawal ang mag-aabala. Agad na tumayo si Ate Garcia, namumula ang muka sa gali. Excuse me, sigaw ni Garcia. Isa itong pribadong mediation. Hindi kayo pwedeng pumasok na lang dito ng basta-basta. Isang lalaki ang humakbang papasok sa kwarto. Medyo may edad na siya, marahil nasa maagang 60 taong gulang, na may perpektong ayos ng abong buhok. Nakasuot siya ng charcoal 3-piece suit na hindi sumisigaw ng yaman. Bumubulong ito. Ito yung uri ng tahi kung saan walang nakikitang brand label. Dahil alam ng sastre na ang pangalan mismo ng kliyente ang tanging brand na mahalaga. Naglalakad siya gamit ang isang tungkot, hindi dahil kailangan niya, kundi bilang isang simbolo ng autoridad. Wala siyang sinabing kahit na ano. Naglakad lang siya papunta sa dulo ng kwarto, humila ng silya sa madilim na bahagi malayo sa main table, at umupo. Sino to? Galit na tanong ni Brando, sabay ikot ng kanyang silya. Security, Garcia. Tumawa kang security. Ipinatong ng matanda ang kanyang mga kamay sa tuktok ng kanyang tungkot at tiningnan si Andrea. Ang kanyang mga mata ay kulay asul, kasing lamig ng yelo at eksaktong kamukha ng kay Andrea. Ako ay isang observer, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay malalim, magaspang,
at may accent na tunok old maningang Maynila na hinaluan ng European boarding schools. Sige, ituloy niyo. Huwag niyo akong pansinin. Observer. Asar na sabi ni Jessa, sabay talon mula sa bintana. Ano to? Basketball game. Lumabas ka nga, tanda. Brando. Palisin mong gayan. Amoy aparador siya. Tumayo si Brando. Agresibong inaayos ang kanyang manggas. Look, kung sino ka man, lumabas ka. Ako si Brando Cross, CEO ng Nexus Stream. Nakarenta sa akin ang buwang floor na to para sa legal counsel ko. Trespassing ka, hindi man lang kumurap ang matanda. Dumukot siya sa kanyang breast pocket, inilabas ang isang pares ng salamin, at isinuot ito. Nirerentahan mo ang legal services, Mr. Cross. Hindi ikaw ang may-ari ng building. Sa pagkalam ko, ang building na ito ay pagmamay-ari ng Castillo Holdings. Napahinto si Brando. So, ano ka, janitor na nag-check ng ngaila? Parang ganun na nga, tuyong sagot ng matanda. Nabalitaan kong may hidwaan daw tungkol sa mga assets dito. Gusto kong panuorin kung paano hawakan ng susunod na henerasyon ang negosyo. Biglang namutla ang abogadong si Ate Garcia. Pinanliitan niyang mata ang lalaki sa likuran. Tiningnan niya ang abong buhok, ang partikular na tabas ng suwit, at ang gintong singsing sa hiniliit nito. Mr. Cross. Pabulong na saway ni Garcia. Umupo po kayo. Ano? Singgaw ni Brando. Umupo na lang po kayo. Nanginginig na bulong ni Garcia. Hayaan na natin siyang manatili. Bakit? Dahil kung gagawa tayo ng eksena, baka bawin ng building management ang lease privileges natin. Pagsisinunggaling ni Garcia, natagaktak na ang pawis. Kilalang kilala niya kung sino ang lalaking iyon. Araw-araw niyang nakikita ang mukha nito sa portrait sa lobby, sa loob ng 15 taon. Ngunit pinigilan siyang takot kung sasabihin niya kay Brando na si Don Hernando Castillo ang bilyonaryong mas pinipiling magtago sa publiko ang nanonod, makukunwari lang si Brando. At pakiramdam ni Garcia, gusto makitang matanda ang totoong ugali ni Brando. Umirap si Brando at umupo. Fine, bahala siya. Kung trip ng matandang yan manut ng hiwalayan, hayaan mo siya. Tapos na rin naman, humarap ulit siya kay Andrea. Nakikita mo ba yung kailangan kong tiisin? Puro tanga ang nakapaligid sa akin. Ngayon, pumirma ka na. Hindi man lang tiningnan ni Andrea ang matanda. Nakatitik lang siya sa papel. Sigurado ka na ba rito, Brando? Huling tanong ni Andrea. Kapag pinirmahan ko to, wala nang bawian. Lalabas ako rito at hindi mo na ako asawa. Mawawalan ka ng karapatan sa akin at mawawalan ako ng karapatan sa iyo. Total separation. Yan nga ang pangarap ko, Andrea, ngisi ni Brando. Pipirma ako ng deal sa Castillo Group next week. Kilala mo ba sila? Siyempre hindi. Sila ang pinakamalaking venture capital firm sa bansa. Personal na susuriin ni Don Hernando Castillo ang kumpanya ko para sa 5 billion pesos na investment. Kailangan kong maging binata. Kailangan kong maging malaya sa anumang pabigat. Mula sa likuran ng kwarto, gumawang ang tunok ang matanda. Parang ubo o pinipigilang tawa. Pabigat? Pag-ulit ng matanda. Iyan ba ang tawag sa isang asawa? Hindi lumingon si Brando. Isang asawang walang nayaambag? O, pabigat siya. Kailangan kong partner na babagay sa imahe ko, katulad ni Jessa. Ngumiti ng malapat si Jessa. Lumapit at inipit ang manggabraso salik ni Brando. Baby, sabihin mo na sa kanya, yung tungkol sa engagement party. Naniga si Andrea. Nakalutang ang ballpen sa ibabaw ng signature line. Engagement party? Nakibit balikat si Brando. Walang kahit anong bahit ng konsensya. Well, dahil pipirma na rin naman tayo ngayon, naisip ko, bakit pa ako maghihintay? Nakbook kami sa The Peninsula Manila para ngayong Sabado. Double celebration ito ang annulment natin at ang engagement namin ni Jessa. Ito ang magiging event of the season. High society, investors, media. Tiningnan niya si Andrea ng may halong pekeng awa. Iimbitahan sana kita
pero may listahan ang security eh. Nakaramdam ng panlalamig si Andrea sa kanyang dibdib. Hindi na ito sakit sa puso, ito ay pagkamulat. Nagbook kayo sa The Pen? Tanong ni Andrea. Sa Grand Ballroom, pagmamayabang ni Jessa. Top shelf lahat, 500,000 pesos para sa bulaklak pa lang. Interesting, bulong ni Andrea. Tumitik siya, lampas kay Brando, lampas kay Jessa, at naktama ang nga mata nilang matanda sa likuran ng kwarto. Bumakas ang halos hindi mapansing pagtango mula sa matanda. Isa itong senyales. Pinapayagan na siya. Idiniin ni Andrea ang ballpen sa papel. Pinirmahan niya ang kanyang pangalan sa isang mabilis at eleganteng kurba. Andrea Castillo Cross. Pagkatapos ay nilipat niya sa kabilang pahina. Andrea Castillo Cross. At sa pinakahuling pahina, sinarado niya ang takip NG ballpen. Tapos na, bulong niya. Itinulak niya ang makapapeles patawid NG, mesa papunta kay Brando. Sa wakas, kinuha ito ni Brando at tiningnan ang mapirma. Diyos ko, ang hirap naman nun. Garcia, i-file mo agad ito. Gusto kong decree absolute by Friday. Tumayo siya at sinara ang butones ng kanyang jacket. Hinawakan niya ang kamay ni Jessa. Tara na babe, mag-celebrate tayo. Kailangan kong alak. Tiningnan niya si Andrea sa huling pagkakataon. Nakaupo pa rin siya roon, nakahalukip-kip ang mga kamay. Sa iyo na yung ballpen, pagmamayabang ni Brando. At huwag mong kalimutan, yung basura mong credit card. Tumalikot sila ni Jessa para umalis. Dumaan sila sa harap ng matanda sa likuran. Huminto si Brando. Oh, lolo, tapos na ang palabas. Pwede ka nang bumalik sa paglilinis ng inodoro o kung ano man ang trabaho mo? Hindi gumalaw ang matanda. Ngumiti lang siya isang malamig at nakakatakot na ngiti. Ang palabas, sabing matanda, ay kasisimula pa lamang, Mr. Cross. Kumunot ang nuni Brando, naguluhan sandali, ngunit umiling na lang at padabok na lumabas ng kwarto. Rinig na rinig ang pagtunok ng takong ni Jessa sa pagsunod sa kanya. Sumara ang pinto ng malakas. Natahimik ang buong kwarto. Nanginginig ng husto si Ate Garcia, kaya't dumudulas na ang salamin niya sa kanyang ilong. Tumayo siya at yumuko ng malalim sa lalaki sa likuran. Don Hernando, nautal na sabi ni Garcia. Wala po akong ideya. Hindi pinansin ni Don Hernando Castillo ang abogado. Tumayo siya, nakasuporta sa kanyang tungkot, at naglakad papunta sa mesang kinaupuan ni Andrea. Hindi tumayo si Andrea. Nakatingin lang siya sa kanyang makamay. Narating ni Don Hernando ang mesa. Tiningnan niya ang nga pinirmahang annulment papers, tapos ay ang black credit card na inihagis ni Brando, at panghuli ay ang nakababatang babay. Tinawag ka niyang pabigat. Mahinang sabi ni Don Hernando. Tumingala si Andrea. Pangilit na ang kanyang maluha, bagamat pilit niyang pinipigilan itong tumulo. Hi papa. Bumuntong hininga si Don Hernando Castillo, ang bilyonaryong may-ari ng building, ang pinunungang Castillo Group, at ang taong desperadong maimpress ni Brando sa susunod na linggo. Inabot niya, at ipinatong ang kanyang mainit na kamay sa balikat ni Andrea. Sabi ko sa iyo, hangal ang lalaking iyon, Andrea, sabi ni Don Hernando. Pero hindi ko inakalang gusto pala niyang magpakamatay ng ganito. Kinuha ni Don Hernando ang credit card na inihagis ni Brando ang 500,000 pisong severance pay. Tiningnan niya ito ng may pandidiri. 500,000 piso, nangingiting bulong ni Don Hernando, para sa tagapagmanangang Castillo Empire. Inihagis niya ang card sa basurahan sa sulok. Tara na anak, marami pa tayong gagawin. Kung gusto niya ng engagement party sa The Pen ngayong Sabado, sa tingin ko kailangan nating siguruhin na makukuha niya ang eksaktong nararapat sa kanya. Akala niya nabook niya ang Grand Ballroom. Papa, pinunasan ni Andrea ang kanyang mata. Pero diba, kay Tito Carlos ang buong The Peninsula. O sa kanya nga, nakangising demonyo si Don Hernando. At tingin ko oras na para matutunan ni Brando na dito sa Maynila, hindi mo kinakagat ang kamay na nagpapakain sa iyo. Lalo na kung ang kamay na yon ang may hawak ng buong utang mo sa bangko.
Inalok ni Don Hernando ang kanyang braso sa kanyang anak. Mag-shopping na tayo. Kailangan mong bagong damit para sa isang engagement party. Habang pumapara si Brando ngang yellow cap dahil sobrang mahal ngang surge sa Grab kahit kani-kanina lang ay ipinagyayabang niya ang kanyang milyones isang convoy ngang tatlong itim na eskalade ang huminto sa gilid ngang skyscraper. Lumabas si Andrea mula sa revolving doors, nakaangkla sa braso ni Don Hernando. Ang doorman, na laging dinedadma si Andrea tuwing umaga, sa nakalipas na 2 taon kapag inihahatid niya ang nakalimutang lunch ni Brando, ay muntik ng madapa, nakilala niya ang lalaki. Kilala ng lahat sa Maynila, si Don Hernando Castillo. Magandang hapon po, Don Hernando. Nautal na sabi ng doorman na nakngangalang Kuya Nestor, nakmamadaling, buksan ang likot na pinto ng nangungunang SUV. Magandang hapon, Nestor, tango ni Don Hernando, na alam ang pangalan ng lalaki dahil pakmamay-ari niya ang ahensyang nag-empleyo dito, pakisiguro na makakasakay ng ligtas ang anak ko. Nanigas ang doorman. Anak niyo po, sir? Tiningnan niya si Andrea. Ang babaeng nakasuot ng beige cardigan. Ang babaeng nakita niyang umiyak sa lobi noong nakaraang linggo lang matapos siyang sigawan ng asawa dahil late siya ng 5 minuto. Ngumiti si Andrea, pero hindi ito umabot sa kanyang nga mata. Salamat, Kuya Nestor. Sumakay siya sa leather interior kung saan sumalubong sa kanya ang amoy ng sariwang orchids. Sumakay sa tabi niya si Don Hernando, sumara ang pinto, hinaharangan ang ingay ng Makati. Sa bahay po ba, sir? Tanong ng driver. Sa mansyon sa Forbes Park, driver, sabi ni Don Hernando, kailangan nating magpalami ng ulo at tawagan si Carlos. Sabihin mo sa kanya na ihanda ang Pearl Suite sa The Pen para sa Sabado. At sabihin mong doblehin ang security detail. Habang nakikisabay ang sasakyan sa traffic, isinandal ni Andrea ang ulo niya sa upuan. Mabigat ang katahimikan. Sorry papa, kung hindi ko agad sinabi sa kanya. Bulong ni Andrea. Gusto ko lang. Gusto kong malaman kung mamahalin niya ako. Hindi ang pera, hindi ang koneksyon. Kundi ako lang, si Andrea. At nalaman mo na, malambing na sabi ni Don Hernando, isang napakamahal na leksyon iyon, anak, pero kailangan mong matutunan. 2 taon kang gumanap, na supportive, na asawa sa isang narcissist. Nagluto ka, naglinis ka, at palihim mong inayos ang mga libro ng kumpanya niya. Ginamit mo pa ang trust fund dividends mo para bayaran ng patago ang initial business loan niya. Tumango si Andrea. Ang akala niya, isang angel investor ang sumagip sa kanya sa bankruptcy. Ako ang angel investor, groove na sabi ni Don Hernando. O mas tamang sabihin, ikaw yon. At sa susunod na linggo, kapag umupo siya para makipagnegosyate sa Castillo Group para sa IPO funding niya, malalaman niya na naniningil na ang anghel na yon. Samantala, sa kabilang banda ngang syudad, nakbubukas si Brando ngang isang botengang Dom Perignon sa bago niyang opisina. Ang opisina ay puro salamin at chrome, idinisenyo para manakot ng nga bisita. Umikot si Jessa sa upuan ni Brando, may hawak na baso ng champagne. Hindi ako makapaniwalang pumirma talaga siya, tawa ni Jessa. Akala ko ipaglalaban niya kahit yung apartment man lang. Wala siyang buto, ngisi ni Brando, itinaas ang nga paa sa ibabaw ngang mesa. Problema niya yon. Maliit siyang tao, maliit mag-isip, maliit ang pangarap. Pinipigilan niya ang pag-asenso ko, Jess. Tignan mo ako ngayon. Single, patas ng patas ang stock price. At sa 3 araw, announce ko ang engagement natin sa Dipen. Ito na ang power move of the century. Nagbasang phone niya. Unknown number ito. This is Brando Cross. Manggas na sagot niya. Mr. Cross, nagsalita ang isang profesional na boses ng babay. Ito si Elena, executive assistant ni Don Hernando Castillo. Biglang napaayos ng upo si Brando. Muntik pang matapon ang champagne niya. Tarantang sinanyasan niya si Jessa na manahimik. Yes, Miss Elena. Isang malaking karangalan ang makatanggap ng tawag mula sa inyo. Narepaso na ni Don Hernando ang preliminary proposal mo para sa Nexus Stream
sabi ngang babae. Interesado siya. Gusto niyang dumalo sa event mo ngayong Sabado sa The Peninsula. Naniniwala siya na ito ang perpektong pagkakataon para kilalanin ang karakter mo bago niya pirmahan ang funding checks next week. Halos lumabas ang puso ni Brando sa sobrang kawa. Pupunta si Don Hernando Castillo sa party niya. Ito na yon. Ito na ang golden ticket. Kapag sinuportahan siya ni Castillo, mapupunta si Brando sa cover ng Forbes. That would be incredible. Halos mabulunan si Brando. Pakisabi kay Don Hernando, siya ang guest of honor namin. Darating siya, sabi ng babay, at magsasama siya ng isang kompanyon, isang silent partner sa Castillo Group na may final veto power sa lahat ng investments. Impress them, Mr. Cross. Hindi sila nagpapasensya sa mga. Namatay ang linya. Napahiyo sa tuwa si Brando, umalinggong ang boses sa buong hallway. We did it, Jess. Darating si Castillo. Magiging bilyonaryo na tayo. Hinila niya si Jessa at inikot-ikot. Kailangan kong bagong suwet. Kailangan kong pinakamagaling na sastre sa Maynila. At bumili ka rin ng dress. Magpaka-trophy wife ka. Kailangan nating maging perpekto. Walang pwedeng makamali. Balik sa Forbes Park, sa loob ng isang naglalakihang mansyon na mas mahal pa sa budget ng isang maliit na probinsya, nakatayo si Andrea sa harap ng isang floor-to-ceiling na salamin. Nasa basurahan na ang beige cardigan. Nakasuot na siya ngang silk robe. Sa likuran niya, may tatlong sastre at stylist na pinababa pagiling Paris at Milan. Inayos ang mga rack ng couture gowns. No, sabi ni Andrea, nire-reject ang isang pink chiffon, masyadong malambot. Iyan ang lumang Andrea. Naglakad siya sa hilerangang gadamit. Hinaplos ng kanyang gadaliri ang nga silk, velvet, at satin. Huminto siya sa isang gown na kasingkulay ngang kalangitan sa madaling araw. Isang malalim at kumikinang na obsidian blue na may mga diamanteng nakahabi sa bodice nito. Ang disenyo ay matalas at nakakakuha nga atensyon. Ito, sabi niya, isang matapang na pagpili, Miss Castillo, sabing stylist, mula ito sa Van Dyck Collection. Ginawa ito para sa isang babaeng nangangaso. Ngumiti si Andrea. Ito ang unang totoong ngiti niya sa loob ng maraming buwan. Malamig ito, at mapanganib. Eksakto, sabi niya. Hindi ako pupunta roon para mag-celebrate ng engagement. Pupunta ako roon para umaten ng burol. Burol, miss? Oh, humarap si Andrea sa salamin, kumikislap ang asul niyang nga mata, ang burol ngang karera ni Brando Cross. Dumating ang Sabado gabi na may mabigat at mainit na tensyon sa hangin. Ang The Peninsula Manila, ang icon ng karangyaan sa Makati, ay nagliliwanag. Tatlong pilangang nga limusin ang nakapark sa entrance. Puno ng mga paparazzi na binigyan ng tip ng PR team ni Brando na may malaking tech announcement na mangyayari. Sa loob ng Grand Ballroom, ang eksena ay punong-punong labis na karangyaan. Hindi tinipid ni Brando ang gastos pangunahin dahil inutang lang niya ang lahat sa credit line ng kumpanya, umaasang sasagutin ito ng Castillo Investment mamaya. Ang makakristal chandelier na kasing laki na maliliit na sasakyan ay nakasabit sa kisamang may gold leaf. Ang ma-waiter na nakasuot ng puting tuxedo jacket ay parang nga multong umikot sa mga bisita na mimigay ngang vintage champagne at mga tray ngang caviar. Nakatayo si Brando sa tuktok ng grand staircase, mahigpit ang hawak sa banister, pinagpapawisan siya. Huwag ka ngang malikot, sawi ni Jessa. Nakasuot siya ngang pulang dress na sobrang sikip, punong-puno ngang sequins. Masyado itong agaw pansin, mukhang mahal, pero walang anumang class o subtlety. Mukha kang may ginagawang kasalanan. Kinakabahan ako, Jess, bulong ni Brando, sinusuri ang mga tao sa ibaba. Wala pa si Castillo. Alas 8 na, 7:30 ang nasa invitation. Laging late ang mabilyonaryo, balewala ni Jessa. Tingnan mo, nandun yung VP ng BDO. Kausapin mo muna. Ang kwarto ay puno nga pating sa mundo nga negosyo, mga lalaking naka, 250,000 pesos na suite at mga babaeng tatat ngang diamante. Ngunit may kakaibang enerhiya sa paligid, mga bulungan,
si Ate Garcia, ang abogadong nag-asikasoen, anulmen 3 araw ang nakalipas, ay nakatayo malapit sa bar at umiinom ngang scotch na parang tubig lang. Namumutla siya. Sa tuwing bubukas ang pinto ng ballroom, napapangiwi siya. Garcia, sigaw ni Brando, bumababa sa hagdan. Bakit mukha kang nakakita ang multo? Ngumiti ka nga. Ito na yung gabi natin. Tiningnan ni Garcia si Brando nang may halong awa at matinding takot. Mr. Cross, na-check niyo po ba ng mayos ang guest list? Siyempre naman, tawa ni Brando. Bakit? Wala lang po, bulong ni Garcia, sabay talikot para uminom ulit. Good luck na lang. Sa santailing iyon, biglang tumikil ang musika, isang liustreng kwarto na tumututo na Mozart. Bumukas ng malakas ang mabigat na double doors sa entrance ng ballroom. Bumaksak ang katahimikan sa buong kwarto. Hindi ito polite silence para sa pagdating ng bisita. Ito ay ang katahimikan ng pagkamangha dahil may kapangyarihang pumasok sa kwarto. Nakatayo si Don Hernando Castillo sa pintuan. Mukha siyang isang hari na nagbabalik sa kanyang kaharian. Nakasuot siya ng tuksedo na perpektong nakalapat sa kanyang katawan. Para bang pangalawang balat na niya ito. Hawak niya ang kanyang tungkod. Ang abong buhok niya ay kumikinang sa ilalim ng chandeliers. Napasinghap ang kwarto. Hindi kailanman umaaten ngang gaparti si Don Hernando Castillo, isa siyang mito. Isang taong laging nagtatago. Ang presensya niya rito ay nagbibigay bisa sa pangalan ni Brando Cross ng agaran. Umaliwalas ang mukha ni Brando. Inayos niya ang kanyang jacket at nagsimulang maglakad ng mabilis papunta sa kanya. Don Hernando, nakadalo kayo. Pero hindi gumalaw si Don Hernando. Nakatayo lang siya ron, naghihintay. Bahagya siyang lumingon at inabot ang kamay niya pabalik sa hallway. At ang announcer sa pinto ay sumiga, medyo nanginginig ang boses. Miss Andrea Castillo. Ang pangalan ay nanatiling nakalutang sa hangin ng ilang segundo. Castillo? Nanigas si Brando sa paglalakad. Kumurap siya. Andrea. Hindi. Imposibleng siya yon. Ang Andrea niya ay isang walang sinuman. Ang apelyido niya dati ay. Teka, hindi nga niya maalala ang maiden name nito dahil hindi siya kailanman nag-abala na magtanong tungkol sa pamilya nito. Tapos, humagbang si Andrea papasok sa liwanag. Si Andrea nga ito, pero hindi ito yung Andrea na nagsusot ng bega cardigan at laging humihingi ng pasensya dahil lang nabubuhay siya. Ang babaeng ito ay parang isang estatwa ng paghihiganti na inukit mula sa yelo at diamante. Ang midnight blue na damit ay yakap ang kanyang kurba. Ang slit nito sa hita ay nagpapakita ngang takong na mukhang kayang pumatay. Ang kanyang buhok, na laging nakatali lang ng magulo, ngayon ay nakalugay at may perpektong alon sa kanyang balikat. Sa kanyang lig ay may nakasabit na sapphire necklace na pagmamay-ari ng tanyak na Romano family, ng Rusya, isang alahas na mas mahal pa sa buong kumpanya ni Brando. Kinuha niya ang braso ng kanyang ama. Itinaas niya ang kanyang baba, tiningnan ng kanyang mata ang buong kwarto, binabalewala ang daan-daang bisita, hanggang sa naklok ang tingin niya kay Brando. Hindi siya ngumiti, tumitik lang siya. Oh my God, bulong ni Jessa, nabitawan ang kanyang clutch bag. Yung asawa ba niya yan? Naramdaman ni Brando na nawala ang lahat ng dugo sa mukha niya. Halos bumigay ang mga tuhod niya. Hindi. Impossible ito. Wala siyang pera. Binigyan ko pa nga siya ng 500,000. Ang mataw ay nahati na parang Red Sea, habang naglalakad sina Don Hernando at Andrea papasok ng kwarto. Nakakabingi ang katahimikan. Lahat ng mata ay nakatutok sa kanila. Si Brando, na gumagalaw na lang gamit ang adrenaline at denial, ay pilit na ngumiti at humarang sa daan nila. Don Hernando, basak ang boses ni Brando. Tumikhim siya. Welcome po. At Andrea, anong ginagawa mo rito? Nakakuha ka bang trabaho bilang chatterer dito? Napakabobong sabihin. Isang desperadong pahayag. Nakbulungan ang ngataw. May isang tumawa ng palihim dahil sa kaba. Tiningnan ni Don Hernando Castillo si Brando ng may matinding pandidiri,
Mr. Cross, mukhang naguguluhan ka. Ako? Opo. Nautal na sabi ni Brando. Ex-wife ko po siya. Hindi ko alam kung paano siya nakalusot sa security. Pero, hindi niya kailangang makalusot sa security. Putol ni Don Hernando. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong tahimik na ballroom. Siya ang nakmamayari ng security company. At para sabihin ko sa iyo, siya ang may-ari nitong hotel. Dumulas ang baso sa kamay ni Brando. Nabasag ito sa marmol na sahig. Crash. Ano? Pulong ni Brando. Hayaan mong ipakilala ko siya sa iyo ng maayos, sabi ni Don Hernando, inilagay ang kamay sa likod ni Andrea. Kilala mo siya bilang Andrea, ang babaeng diniborsyo mo 3 araw ang nakalipas dahil daw boring siya at walang nayaambag. Pero kilala siya ngang mundo bilang Andrea Castillo, ang nag-isa kong anak, ang tanging tagapakmana ngang kayamanan ngang Castillo, at ang majority shareholder ngang venture capital firm na niluluhuran mo para sa pera. Sumabog ang kwarto. Mga singhap, bulungan, at gulat na reaksyon ang umikot sa daan-daang bisita. Naktaasan ang ngafon, kinukunan ng video ang sandaling ito. Umatras si Jessa, lumalayo kay Brando. Humakbang si Andrea paharap. Ang amoy ngang kanyang pabango isang bagay na mahal at bihira ay humampas kay Brando. Hello Brando, sabi niya. Ang boses niya ay swabe, punong kumpiyansa, at hindi makilala kumpara sa malambot na bulong na nakasanayan nito. Gusto mo raw ng partner na babagay sa imahe mo. Tama ba? Yung may koneksyon. Yung may pera. Itinuro niya ang napakarangyang ballroom, ang nga nalilitong investors, ang takot na abogado. Well, nandito na ako, sabi niya. Pero pasensya ka na, mas matas ang appearance fee ko kaysa 500,000 piso. Bumuka at sumara ang bibig ni Brando na parang isda. Andrea, wait, baby, hindi ko alam. Hindi mo naman sinabi sa akin. Hindi ka naman nagtanong, malamig na sagot niya. Masyado kang busy sa pagyayabang sa sarili mo. Pero yung prenup, nakukumaho na sagot ni Brando. May pinirmahan tayong prenup. Wala kang makukuha. Sumulong si ate. Garcia mula sa crowd, mukhang gusto na lang magpakain sa lupa. Actually, Mr. Cross. Tumahimik ka, Garcia. Singhal ni Brando. Hindi. Hayaan mo siyang magsalita, sabi ni Andrea. Pinunasan ni Garcia ang pawis sa nonya. Mr. Cross, ang nakasaad po sa prenup, parehong lalabas ang dalawang partido, dala ang kung anumang dinala nila bago ang kasal, dahil si Miss Castillo ay nagtala NG. Bilyon-bilyong assets na nasa mga offshore trusts, at ikaw naman ay puro utang, malinaw po ang separation of assets. At isa pa, singit ni Don Hernando, sarap na sarap sa sandali. Dahil ginamit mo ang pondo ng Nexus Stream para ilis ang Honda na minamaneho niya, at inamin mo sa isang recorded legal proceeding na ibibigay mo ito sa kanya, ibig sabihin ay nag-transfer ka ng company assets. At dahil inamin mo na ring nag-commit ka ng fraud sa pag-host ng private party na ito gamit ang pera ng kumpanya. Lumapit si Don Hernando kay Brando. Tingin ko hindi na mag-invest ang Castillo Group sa Nexus Stream, Mr. Cross. Sa katunayan, tingin ko ang anak ko na miyembro ngang board ng bangko na may hawak ng mga business loans mo ay malamang maningil ng nga utang mo ngayong gabi. Tiningnan ni Brando si Andrea. Tiningnan niya ang babaeng itinapon niya na parang basura. Andrea, pagmamakaawa niya, nanginginig ang boses. Please, isang pagkakamali lang to. Walang kwenta si Jessa sa akin, na-stress lang ako. Kaya pa nating ayusin to. Pwede nating. Pwede tayong mag-renew ng vows ang ngayon din. Tignan mo, nandito ang lahat. Tiningnan siya ni Andrea. Saglit na inakala ni Brando na nakakita siya ng awa. Pero pagkatapos, tumawa si Andrea. Isang magaan at malayang tunog. Renew our vows? Tanong niya. Brando, hindi ako. Pumunta rito para pakasalan ka. Pumunta ako rito para sirain ka. Lumingon siya sa banda. Play something festive, utos niya. Gusto kong sumaya. Habang lumalakas ang musika, nakatayo si Brando sa gitna ng magabazag na salamang ng kanyang champagne glass. Pinapanood ang pag-ibig ng kanyang buhay at ang kayamanang hinabol.
niya sa mahabang panahon na sumasayaw, palayo sa mga braso ng isang gwapong European clown na sumingit. Sumara ang patibong. At si Brando ang dagang, naipit sa gitna. Patuloy ang musika sa Grand Ballroom ng The Peninsula Manila, isang masayang Viennese waltz na napakasalungat sa pagwasak na nangyayari sa gitnang warto. Para kay Brando Cross, ang mundo niya ay naging isang masamang panaginip na walang katapusan. 10 minuto ang nakalipas, siya ang haringang Maynila. Ngayon, siya na ang pinagkakatuwaan ng lahat. Nakatayo siyang parang bato habang pisikal na lumalayo ang mga tao sa kanya. Sa high society, ang kabiguan ay nakakahawa at ang kahihiyan ay isang nakamamatay na sakit. Walang gustong makitang nakatayo. Sa tabi ng lalaking diniborsyo, ang tagapakmana ng Castillo para lang sa isang sekretarya. Brando, sumitsit ang isang boses sa siko niya. Si Jessa. Humarap siya, naghahanap ng kakampi. Jess, makinig ka, kailangan nating ayusin to, pwede nating sabihin nating, alam ko na yon mula pa nung una. Sabihin nating strategic separation lang to para sa buwis. Tiningnan siya ni Jessa na parang isang ipis na dumikit sa dulo ng mamahalin niyang damit. Hindi sa mukha niya nakatingin si Jessa. Nakatingin siya lampas kay Brando. Ton sa gwapong European clown na inikot-ikot si Andrea sa dance floor. Nakatingin siya sa mga diamante sa lieg ni Andrea. Ang tanga mo, nandidiring sabi ni Jessa. Sobrang bobo mo. Bakit baba? Makasama tayo rito. Diba? Pagmamakaawa ni Brando, inaabot ang braso nito. Mabilis na binawi ni Jessa ang kanyang braso. Huwag mo akong hawakan. Sabi mo sa akin waitress lang siya. Sabi mo wala siyang kwenta. Pinakmuha mo akong tanga sa harap ni Don Hernando Castillo. Hindi ko alam. Mas malala yon, tili ni Jessa. Umaangat ang boses kaysa sa musika. Nakasama mo siya sa isang bahay ng 2 taon at hindi mo alam na bilyonaryo pala siya. Hindi ka CEO, Brando. Isa kang bulag at walang kwentang talunan. Hinugot niya ang engagement ring mula sa kanyang daliri, isang 3 carat diamond na inutang lang ni Brando kahapon at ibinato ito sa dibdib ni Brando. Tapos na tayo, huwag mo akong tatawagan. Kailangan kong humanap ng lalaking kaya talagang makbayad ng grab ko. Naglakad paalis si Jessa. Sumingit sa mga tao papunta sa bar kung saan agad siyang nakipaglandian sa isang vice-president ni BPI. Naiwang mag-isa si Brando. Tumalbog ang singsing sa dibdib niya at gumulong sa ilalim ng mesa. Hindi na niya ito hinabol. Bigla na lang, napalibutan siya. Hindi nga taong gustong bumati, kundi nga lobong inimbita niya. Cross, si Simon yon, isa sa kanyang mga angel investors. Toto ba to? Hawak ni Castillo ang utang sa Series B round? Simon, let me explain. Ayokong paliwanag, sigaw ni Simon. Gusto kong bawiin ang puhunan ko. Kung kalaban mo si Don Hernando Castillo, patay na ang kumpanyang to, gagamitin ko na ang clawback clause ngayong gabi. Hindi mo pwedeng gawin yan, singhap ni Brando. Mababankrupt ang operating account natin. Subukan mo ko, ngisi ni Simon. Kinuha nito ang phone niya. Tatawagan ko ang legal team ko. May panibagong lalaking humakbang. Ito yung reporter mula sa Philippine Daily Inquirer na pinagmamakawaan ni Brando na pumunta. Mr. Cross, sabi ngang reporter habang hawak ang isang voice recorder. Pwede ka bang mag-comment sa mga balitang ginamit mo ang pondo ng kumpanya para bayaran ang apartment ng kabit mo? Binanggit kasi ni Ms. Castillo ang tungkol sa forensic audit. No comment. Ilayo mo yan sakin. Pinalo ni Brando ang recorder. Assaulting the press, ang gisi ng reporter. Maganda to para sa Sunday edition. CEO nagwala sa victory party ng kanyang ex-wife. Sa itaas, sa balkonaheng nakatingin sa ballroom, tahimik na nanonood sina Don Hernando at Andrea sa kaguluhang nangyayari sa ibaba. Dinalhan silang waiter nge. Sariwang champagne. Grabe talaga sila. Puna ni Don Hernando, humigop ng inumin. Pinapanot mo silang pagiwa-hiwain siya. Gusto niya nga atensyon
Sabi ni Andrea, ang boses ay walang bakas ang awa. Gusto niyang lahat ng tao nakatingin sa kanya. Ibinigay ko lang kung anong hiningi niya. Tumingin siya pababa kay Brando. Pinagpapawisan ito, sinisigawan ang isang investor, tabingi ang necktie, at namumula ang mukha sa galit. Ang liit-liit niyang tingnan. Minahal mo ba talaga siya? Mahinang tanong ni Don Hernando. Nag-alinlangan si Andrea. Pinanut niya si Brando na itinulak ang waiter na nag-alok ng tubig. Minahal ko kung sino ang akala ko siya na yon, sabi niya. Minahal ko yung lalaking kumakain ng grilled cheese sandwich kasama kong 2:00 ng madaling araw at nakukwento kung paano niya babaguhin ang mundo gamit ang teknolohiya. Pero hindi naman talaga totoo ang lalaking yon. Isa lang siyang artista na naghihintay ngang mas malaking entablado. Well, tumalikot si Don Hernando mula sa rehas. Bumaksak na ang kurtina. Tara na, anak. May emergency meeting pa ang Board of Directors ng bangko bukas ng 8 AM para pag-usapan ang foreclosure ng Nexus Stream. Foreclosure? Tinaas ni Andrea ang kilay niya. Oh yes, madilim na ngumiti si Don Hernando. Hindi siya nakapagbayad, 3 buwan na ang nakakalipas. Pinalakpas lang natin dahil. Well, pamilya siya nun. Hindi na tayo magpapalakpas ngayon. 3 linggo ang lumipas. Walang patawad ang buwan ng Nobyembre sa Maynila. Humahampas ang malamig na hangin at ulan sa mga matataas na building sa Begesi, na agad na nagpapabasa sa mga murang damit. Nakatayo si Brando Cross sa labas ng napakataas na glass headquarters ng Castillo Group. Hindi na siya nakasuot ng Italian wool suit, na ibenta na yon sa ukay-ukay para maging pera. Nakasuot na lang siya ng murang raincoat na nabili niya sa tabi-tabi. Mukha siyang tumanda ngang 10 taon. Bagsak ang mukha, hindi nakapag-shave, at malalim ang nga mata. Mabilis at malala ang naging pagbagsak niya. Kinabukasan pagkatapos ngang iskandalo sa The Pen, inimbestigahan siya ngang SEC dahil sa paggamit niya ngang perangang kumpanya. Tinanggal siya ngang board ng Nexus Stream bago pa magtanghali. Pagdating ng 2:00 PM, siningil ng bangko ang mga personal loans niya. Kinuha ang penthouse niya, nahatak ang kotse niya, kahit ang mga credit card niya, na-freeze lahat. Kasalukuyan siyang natutulog sa sofang kaibigan niyang si Mark sa Pasig. Pero sinabihan na siya ni Mark kaninang umaga na kailangan na niyang umalis by weekend dahil nakakasira siya nga vibe. Tiningnan ni Brando ang relo niya. Isa itong murang plastic na digital watch, 12:30 PM. Alam niyang lalabas na ito ngayon. Laging nagla-lunch ito ng 12:30. Yun man lang, naalala niya. Umikot ang revolving doors. Tumalon ang puso ni Brando. Isang grupo nga nagtatawa ng executives ang lumabas. At sa gitna nila, naroon si Andrea. Napakaganda niya. Nakasuot siyang cream-colored power suit. Perpekto ang pagkaka-blow dry ng buhok niya. May hawak siyang tablet at kinakausap ang isang lalaki na mukhang senador. Sumugot si Brando. Andrea. Agad na humarang ang mga security guard sa entrance. Nakahawak ang mga kamay nila sa kanilang mga sinturon. Isang gusgusing lalaki ang sumisigaw sa tagapagmana. Ma'am, step back, sigaw ang isang gwardiya. Huminto si Andrea. Tumingala siya at nakita niya si Brando. Ikinawi niya ang kanyang kamay sa mga gwardiya. Okay lang Frank, kilala ko siya. Nag-alinlangan ang mga gwardiya, pero tumabi sila at gumawa ngang pader sa pagitan ni Andrea at ng kalsada. Nag-iwan ng 5 talampakang distansya. Lumapit si Brando sa linya. Tumutulo ang tubig ulan mula sa ilong niya. Andrea, humihingal na sabi niya. Sinusubukan kitang tawagan, nag-iba ka ng number. Nagpalit nga ako. Kaya madong sagot niya. Kamusta ka na, Brando? Kamusta ako? Tumawa si Brando. Isang baliw at basak na tunok. Sira na ang buhay ko, Andrea. Kinuha nila lahat yung kumpanya, yung apartment. 40 piso na lang ang pera ko ngayon. 40 piso? Naalala ko nung 40 piso lang din ang pera ko. Kalmadong sabi ni Andrea. Nung 19 years old ako, nakatira sa dorm, at ayaw galawin ang pera ni Papa para maranasan ko
ang totoong buhay. Character building yan, di ba? Tama na, siga ni Brando. Sabay hininaan ang boses dahil nakatingin na ang mataw sa kalsada. Look, gets ko na. Gusto mo akong turuan ng leksyon. Lesson learned. Okay, natuto na ko. Sorry na. Naging mayabang akong gago. Pero ito, sobra na to. Hindi mo pwedeng sirain ang buhay ng isang tao dahil lang sa isang bed breakup. Hindi ko sinira ang buhay mo, Brando, sabi ni Andrea. Tinanggal ko lang yung sustento ko sa iyo. Sustento? Sino sa tingin mo ang kumumbinsi sa landlord na bigyan kang 3 buwang palugit sa renta nung nagsisimula ka pa lang? Tanong ni Andrea. Ako, binayaran ko siyang ang cash mula sa trust fund ng lola ko. Sino sa tingin mo ang umayos ng pitch deck mo bago yung series around? Ako. Nire-write ko ang buwang financial model habang natutulog ka. Kumurap si Brando. Ikaw ang gumawa ng model? Oh, at sino sa tingin mo ang nagpasok ng pangalan mo sa mga editor ng TechCrunch para isulat nila yung unang article mo tungkol sa iyo? Humakbang si Andrea papalapit, matigas ang nga mata. Hindi lang ako isang waitress, Brando. Partner mo ko. Ako ang makina na nagpapagana sa luma at kinakalawang mong sasakyan. Hindi ka lang talaga nag-abala na sumilip sa ilalim ng hood. Nanlumo si Brando. Malamig ang ulan, pero mas malamig ang katotohanan. Naramdaman niya ang nakasusuyang kaba ng marialis niyang tama, si Andrea. Sa bawat pagkakataong swinerte siya nitong nakaraang 2 taon, nandun si Andrea sa background, nakangiti, inaabutan siya ng kape, at sinasabing, magiging maayos din ang lahat. Napakamalan niyang kawalang kwenta ang kakayahan ni Andrea. Kailangan kong tulong. Andrea, bulong ni Brando, ang kanyang ego ay tuluyan ng nawasak. Wala na akong mapupuntahan, walang gustong tumanggap sa akin sa trabaho. Sumpa ang pangalan ko dito sa Maynila. Please, pautang lang o trabaho. Magvavalis akong sahig, kahit ano. Tiningnan siya ni Andrea. Tiningnan niya ang lalaking naghagis sa kanyang credit card at sinabihan siyang tumira sa Cavite. Binuksan niya ang kanyang purse. Pinigilan ni Brando ang kanyang hininga. Bibigyan ba siya ng seke? Susi sa isang apartment. Inilabas niya ang isang calling card. Isa itong simpleng puting card na may nakasulat na numero. Number yan ng isang recruitment agency sa Cabanatuan, Nueva Ecija, sabi niya sabay abot sa lalaki. Naghahanap sila ng entry-level sales positions, marangal na trabaho. May base salary ka at commission. Mura lang ang upa sa Nueva Ecija. Tinitigan ni Brando ang card. Nueva Ecija, entry-level sales. Ito ang fresh start mo, Brando, sabi niya, bahagyang lumambot ang boses. Ang Maynila ay hindi para sa iyo. Naligaw ka rito. Baka sa ibang lugar, kung saan walang nakakakilala sa iyo, matuto kang maging isang tao muli kaysa maging isang CEO. Tumalikot na siya para umalis. Andrea, tawag ni Brando sa huling pagkakataon. Huminto siya, pero hindi lumingon. Minahal mo ba talaga ako? O isa lang ba akong project sa iyo? Tiningnan ni Andrea ang refleksyon niya sa glass door ng building, ang building na mamanahin niya balang araw. Minahal kita ng sapat para itago kung sino talaga ako, para lang maramdaman mong malaki ka, sabi niya. Pero mas mahal ko ang sarili ko para patuloy na paliitin ang mundo ko. Naglakad siya papasok sa revolving doors at nawala sa init ng lobby. Naiwang magiza si Brando sa gitna ng ulan. Tiningnan niya ang calling card, Central Luzon Auto Sales. Tumingala siya sa skyscraper na naglalaho sa amog ng ulan. Narealize niya noon na ang distansya sa pagitan nila ni Andrea ay hindi lang gawa sa salamin at mga security guards. Isa itong buong universo. Ibinulsa niya ang card. Itinaas ang kolar ng raincoat niya panlaban sa hangin at nagsimula sa mahabang paglalakad papunta sa terminal ng bus. 2 taon ang lumipas matapos ang maulan na hapon sa labas ng Castillo Tower. Nagpatuloy na sa buhay ang Maynila, tulad ng nakasanayan. Ang iskandalo sa pagbagsak ng Nexus Stream ay isa na lamang footnote sa mga tabloid ng negosyo.
isang babala na itinuturo sa mga business schools tungkol sa panganib ng labis na pangungutang at pagmamaliit sa iyong asawa. Sa penthouse office ng Castillo Group, nakaupo si Andrea sa likod ng malaking oak na mesa na dati ay sa kanyang ama. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang formal na magretiro si Don Hernando at manirahan sa isang rest house sa El Nido, Palawan. Iniiwan ang imperyo sa mga kamay ni Andrea. Hindi na siya ang parehong babaeng nakaupo sa malungkot na conference room habang suot ang isang beige cardigan. Mas matalim na siya ngayon, mas matapang. Ang kanyang buhok ay naka-chick bobcat at nakasuot siya ng fitted emerald suit na nag-angkin ng respeto. Nirerepaso niya ang mga quarterly philanthropic grants nang kumatok ang kanyang assistant na si Leo. Miss Castillo, sabi ni Leo, dumating na po ang mga mail. Karamihan ay standard lang, pero may isang personal envelope. Walang return address, pero naka-postmark mula sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Nanigas si Andrea. Nakalutang ang ballpen niya sa ibabaw ng papel. Cabanatuan. Iwan mo na lang, Leo. Salamat. Nang sumara ang pinto, tinitigan ni Andrea ang sobre. Gawa ito sa murang puting papel. Pamilyar ang sulat kamay, hindi na ito ang magulo at minadaling sulat ng isang aroganteng CEO, kundi isang mas mayos at mas maingat na letra. Kinuha niya ang kanyang silver letter opener at hiniwa ang sobre. Sa loob, walang sulat, walang mahabang pahingingang tawad, walang mga palusot. Ang nandun lang ay isang cashier's check. Pay to the order of Andrea Castillo. Amount, 500,000 pesos. Tinitigan ni Andrea ang numero, 500,000 piso. Ito ang eksaktong halaga na inihagis ni Brando sa kanya sa ibabaw ngang mahogani na mesa nung annulment nila, ang severance pay. Binaliktad niya ang tseke. Sa likod nito, sa maliit na asul na tinta, may isang maikling mensahe, para sa Honda at sa leksyon. B. Napakawala ni Andrea ang isang hininga na hindi niya namalayang pinipigilan niya. Sumandal siya sa kanyang silya, ipinikit ang nga mata, at sa isang iglap, naglaho ang nga mata taas na building ng Maynila, napalitan ng imahe ngang isang tahimik na Charlotte sa probinsya. 200 kilometro ang layo, sa maalikabok at maulan na bahagi ngang Cabanatuan, Nueva Ecija, humihip ang malamig na hangin. Hiningahan ni Brando Cross ang kanyang manakatiklop na kamay at inalis ang putik sa kanyang bota. Nakasuot siya ngang makapal na jacket na may burdang logo ngang Central Luzon Auto Sales. Oy, Cross! Sigaw ngang manager niya, isang barakong lalaki na nangangalang Bostoni mula sa opisina. May customer sa labas. Tumitingin nga, second-hand na sedan. Ako na po, Bostoni, sagot ni Brando. Tumakbo siya palabas sa lamig. Wala na ang dating yabang sa paglalakat niya. Ang nga hakbang niya ay may layunin at may halong pagpapakumbaba. Lumapit siya sa isang batang mag-asawa na giniginaw sa tabi ng hanay ng mga sasakyan. Muha silang kinakabahan halatang unang beses nilang bumili ng sasakyan, marahil nag-alala sa credit checks at down payments. Magandang hapon po, sabi ni Brando ng may totoong ngiti. Isang ngiting umaabot na ngayon sa kanyang mata. Medyo malamig ngayon ano, naghahanap ba kayo ng maasahang sasakyan na hindi mabigat sa bulsa? Opo, kabadong sagot ng lalaki. Wala po kasi kaming masyadong budget. Kailangan lang po namin ng masasakyan papuntang trabaho. Naiintindihan ko po, tango ni Brando. Alam ko ang pakiramdam ng nauumpisa ulit. Hali kayo, ipapakita ko sa inyo itong Civic na ito. Mababa pa ang milege nito, at kakausapin ko yung financing guy namin para mabigyan kayo ng rate na kaya niyo. Hindi po kami nandito para lokohin kayo. Habang naglalakad sila papunta sa sasakyan, isang magarbo at pulang convertible ang pumasok sa lot ng dealership. Masyado itong agaw pansin, maingay, at halatang mahal para sa probinsya. Bumukas ang pinto ang driver at isang babae ang lumabas. Nakasuot siya ng pakang fur coat at matataas na takong na lumulubog sa putik. Si Jessa. Napatigil si Brando sa paglalakad. 2 taon na niya itong hindi nakikita, mula nung ibinato nito ang singsing sa dibdib niya sa depen.
mukha na siyang mas matanda at pagod. Sobrang kapal ng makeup niya, pilit tinatakpan ang ngali niya nga stress sa mukha. Nakita niya si Brando at ngumisi, saka naglakad palapit. Well, tawa niya. Pinasadahan ng tingin ang jacket ni Brando. Tingnan mo nga naman. Ang dakilang Brando Cross, nagbebenta ng mga sirang kotse sa probinsya. Nagpaalam muna si Brando sa mag-asawa. Excuse me po, sandali lang. At naglakad palapit kay Jessa. Hindi siya nakaramdam ngang dating galit. Awa na lang ang nararamdaman niya. Hello Jessa, anong ginagawa mo sa Nueva Ecija? Bumisita lang sa pamilya, maayos na pagsisinungaling nito. Naisip kong hanapin ka, nabalitaan kong nandito ka raw. Tiningnan niya, si Brando mula ulo hanggang paa, sabay kagat sa labi. Alam mo, Brando, nakakabagot na sa Maynila at nakipag-iwalay na ako doon sa bunker. Kuripot siya, baka pwede tayong lumabas at yuminom mamaya. Namimiss ko rin yung dati nating samahan. Sigurado akong nalulungkot ka rito. Humakbang siya papalapit, inabot ang zipper ng jacket ni Brando. Bagay tayo dati, Brando. Power couple tayo. Baka pwede nating gawan ng paraan para makaalis dito ng magkasama. Tiningnan ni Brando ang kamay ni Jessa. Naalala niya kung gaano kabilis itong tumalikot nung nawala ang lahat ng pera niya. Naalala niya ang kahihiyan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Jessa at inalis ito sa kanyang jacket. Hindi ako malungkot, Jessa, mahinahong sabi ni Brando. Tumalikot siya at itinuro ang glass window ng dealership. Sa loop nakaupo sa reception desk ang isang babae. Hindi siya modelo, hindi siya mayaman. Siya ang receptionist na si Sarah. Mayroon siyang brown na buhok, mabait na ngiti, at kasalukuyang nakukunot ng scarf. Tumingala siya, nakita si Brando, at masayang kumawe. Kumawe pabalik si Brando. Nandito na ang lahat ng kailangan ko, sabi ni Brando kay Jessa, at may mga customers pa akong naghihintay. Mga taong kailangan ng tulong ko, hindi ng isang palabas. Ang patetik mo, asar na sabi ni Jessa, nasaktan ang ego. Wala kang kwenta. Siguro nga, nagibit balikat si Brando. Pero at least ngayon, nakakatulog na ako sa gabi. Tinalikuran niya si Jessa at naglakad pabalik sa batang mag-asawa malapit sa Civic. Pasensya na po sa abala, sabi ni Brando sa kanila. Multo lang po mula sa nakaraan. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo ang lawak ng trunk nitong kotse. Habang pinapaliwanag niya ang warranty, nakaramdam siyang gaan sa kanyang dibdib na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Pinadala niya ang seke kaninang umaga. Inabot siya ngang 2 taon na pag-ipon ngang bawat komisyon, pagkain ng instant noodles, at pagtira sa isang maliit na kwarto para lang mabuo ang 500,000 piso. Wala na naman siyang pera, pero bayad na ang utang niya. Balik sa Maynila, inangat ni Andrea ang telepono. Finance Department, sagot sa kabilang linya. Yes, this is Miss Castillo. Ipapadala ko riyan ang isang seke na nakakahalagang 500,000 pesos. Ay deposit ninyo ito sa Second Chance Scholarship Fund natin. Masusunod po. Ano pong ilalagay naming pangalan ng donor? Tiningnan ni Andrea ang seke sa huling pagkataon bago ito ihulog sa outbox. Naisip niya ang lalaking pinakasalan niya. Ang lalaking gustong sakupin ang mundo. At ang lalaking natutunan din sa wakas na ang mundo ay hindi isang bagay na sinasakop. Ito ay isang bagay na pinaghihirapan at pinag-ipunan. Ilagay niyo bilang anonymous ang donor, sabi ni Andrea. Tumayo siya at naglakad palapit sa floor-to-ceiling na bintana. Papalubo na ang araw sa Begeche. Nagbibigay ng ginintuang liwanag sa buong syudad. Hindi na siya galit. Umikot talaga ang karma. Nawala kay Brando ang milyon-milyong hindi naman nararapat sa kanya, pero marahil sa gitna ngang probinsya sa Nueva Ecija, nahanap niya muli ang kaluluwang matagal na niyang nawala. Ngumiti si Andrea, hinawakan ang malamig na salamin, at bumulong sa syudad sa ibaba. Quits na tayo Brando, quits na tayo. Pinatay niya ang mailaw sa kanyang opisina at naglakad palabas ng pinto,
Handa nang makipag-dinner sa kanyang ama. Naglalakad siya ng taas hindi dahil sa kanyang bilyon-bilyon, kundi dahil alam niya kung sino talaga siya. At sa pagkakataong ito, wala nang sinuman ang muling magmamaliit sa kanya. At iyan ang kwento kung paano binayaran ng isang annulment check ang karera ng isang hambog na asawa, pero siya ring naging daan para mabuo muli ang kanyang pagkatao. Isang napakagandang paalala na sa buhay, hindi natin alam kung sino ang tahimik na nanonood sa atin. Akala ni Brando, pumipirma siya ngang papeles, kasama ang isang walang laban na babae, pero ang totoo, pinipirmahan na pala niya ang sariling pagbagsak. Ano sa tingin niyo? Sumobra ba si Andrea sa kanyang paghihiganti sa The Peninsula? O nakuha lang ni Brando ang deserve niyang karma? At tingin niyo ba, ang pagbabalik niya ngang 500,000 pesos ay sapat na para mapatawad siya? Gusto kong malaman ang opinyon niyo, kaya mag-comment na sa ibaba, binabasa ko ang bawat isa sa inyo. Kung nag-enjoy kayo sa kwentong ito ng karma, pagtataksil, at pagbangon, paki-smash ang like button. Ay share ang video na ito sa mga kaibigan niyong mahili sa matinding drama, at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, at iyon ang notifications para hindi kayo mahuli sa mga bagong kwento. Maraming salamat sa pakikinig.